Magandang umaga po. Nangangamba ang mga naninira sa tent city sa Tacloban City na magkakasunog uli sa kanilang lugar. Kaya naman magro-ronda na raw doon gabi-gabi. Sinisisi rin ang kakulangan ng sariling fire trucks ng Tacloban City kaya di agad naapula ang sunog kahapon. May nusigo si Sherry Antores. Yes, Hawi Kara, pasado alas 6 ng umaga dumating dito sa Barangay 88 dito sa Tacloban City si Senior Superintendent Pablito Cordeta, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection dito sa Region 8. At Kara, Hawi, personal nga niyan tinignan yung estado ng mga tinitirahan na tent ng mga residente dito. Partikular na yung sample kung saan ay tumigil din itong mag-iina na nasunog nga o namatay sa sunog kahapon dito sa Tent City. Kara, ang sinabi sa atin itong si Cordeta, talagang kung titignan mo yung materyales nung tent na ginagamit nila, highly combustible daw ito o madaling masunog. Kaya in a matter of minute, maari talaga na matupok ito ng apoy. Parang ang nakita rin dito na tsorya nitong si Cordeta ay namatay sa suffocation, gayon din sa third-degree burns nga raw itong mga biktima. Samantala yung mga residente dito, Karano, pinaalalahanan nitong si Cordeta na huwag agad maniwala doon sa kwento na arson o sinadya yung panununog dito dahil anya wala namang ganoon na ebidensya o pangitain dahil ang nakikita daw niya talaga dito base sa kanyang sariling assessment ay negligence o kapabayaan dahil sa isang tumumba na gasera kaya nagkaroon ng sunog. Samantala yung mga taga rito, Kara, na nakausap natin, no, Hawi, no, ay nagsabi sa atin na talagang kahit sila ay todo bantay na dito sa kanilang komunidad para hanggat maaari wag nang maulit yung insidente ng sunog na nangyari madaling araw kagabi. Kanya-kanya na raw ng oras ng pagroronda ngayon yung mga residente dito para makita kung meron silang kapitbahay na kagaya nung nagdaang gabi ay nakaiwan ng nakabukas o may apoy na gasera. Kanina, Kara, nakapanayam din natin si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at narito yung kanya naging pahayag. Maasa naman kami sa tulong ng national. Nag-request na kami yan several months ago. Nag-request na kami ng additional dahil very critical dahil highly urbanized city kami. Dakong alas 8 ngayong umaga, 2 arson investigators pa yung dumating dito sa mismong pinangyarihan ng sunog. Ito ay bahagi pa rin nung sinasabi naman ng hepe ng BFP Region 8 na patuloy na investigasyon dito nga sa nangyari na sunog dito madaling araw kahapon. Hawi, Kara, sa ngayon ay tanging ang paalala lamang sa mga taga rito na mag-ingat at sumunod sa patakaran ang iniwan ng Bureau of Fire Protection na paalala sa kanila. Yan muna ang latest mula dito sa Tacloban City. Balik sa inyo, Hawi, Kara. Okay, She, ilan ba ang fire trucks na meron ngayon ng Tacloban City? Kasi yan ang cause of concern. Yung aksidente kasi talagang hindi natin naiiwasan yan. Nangyayari talaga ang aksidente. Pero ang nakakabahala dito ay yung hindi maaapula kaagad-agad yung apoy at posible pang kumalat sa ibang mga karatig na mga bahay or mga tents. Ilan ba ang fire trucks ngayon ng Tacloban City? Kara, kanina, tinanong natin dito paulit-ulit si Senior Superintendent Cordeta at sabi nga niya, 3 yung fire truck ng Bureau of Fire Protection. Nilinaw ko rin kung ito ba talaga ay pag-aari ng BFP o ito yung mga fire volunteers na tumutulong lamang sa rehiyon o dito sa Tacloban City pag merong mga insidente ng sunog. Ang sabi sa atin ng naturang opisyal, ito daw mismo yung pag-aari ng Bureau of Fire Protection at sabi nga niya, nilinaw din niya na wala naman daw na nakarating sa kanya o walang naging delay doon sa pagresponde sa 2 insidente ng sunog na nangyari dito kahapon. Nakabase kasi, Kara, yung pagresponde nila, sabi niya, doon na rin sa anong oras tumatawag yung tao na nangangailangan para rumesponde sa kanila. Kara? So, itong si Cordeta, pareho ba sila ng mindset ni Mayor Romualdez na ang naging problema dito ay kakulangan sa mga fire trucks? Kasi kung sinasabi niyang wala naman palang delay, edi okay naman pala, wala naman palang problema dun sa pagresponde ng mga bumbero.
Kara, hindi ganun kadirect kung opposed or pabor doon sa naging opinion nitong si Mayor Romualdez, yung pahayag ni Cordeta. Ang sinasabi lamang niya, meron silang 3 fire truck at sila ay rumiresponde on time base sa kung anong oras may tumawag sa kanila para humingi ng tulong. Kara? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.